Former Senator Antonio Trillanes IV is joining us now after filing his cyber libel complaints against the 18 alleged former Marines. Senator, thank you for joining us. Hi, Senator. Good to see you again. Thank you for inviting me. Oo, very timely, Sen, dahil I think that was Monday? Yes. Monday, you Monday. filed these complaints. Could you please tell us what prompted you to file these complaints? Okay. I was advised by my lawyers na ito palang cyber libel, it's every count. Every appearance nila is one count. So it's not a whole, Beyond okay, the okay. entirety, no? So lahat nung mga ilang beses silang nag-appear sa media to spread those lies, yan ang final ko. So 4 counts of cyber libel. Yan. And prior to this, you also filed a complaint against former Congressman Mike Defensor, right? Yes, And yes. dun sa 18 Marines, meron din sila perjury, tama ba? Or hindi? Hiwalay din yun? Yes, nag-file ako ng perjury sa kanila nung una dahil doon sa affidavit na pinirmahan nila. Tapos doon, kila Levy Baligod, kina Mike Defensor, so finailan ko rin sila ng kaso. Okay, so let's talk about itong naging context nitong pagpa-file po ninyo ng kaso, di ba? Because of the, itong sinasabi nga na 18 Marines, nagsasabi na bagman sila ni Congressman Zaldico, at isa doon po kayo sa mga naging recipient ng mga mali-maletang pera. When you, where were you? What were you doing when you first heard about it? And what was your first initial reaction? So, I issued a definitive and categorical denial na hindi nangyari yan, hindi totoo yan, gawa-gawa lang nila yan. At itong ano dito, ang milagro dyan. Last year, na pinag-uusapan ito for several months, no? Nung lumabas si Orly Gutesa, lahat-lahat yon. I think that's around September or thereabouts. Yun yung opportune time na lumabas sila dapat. Kung talaga matatapang sila at naniniwala silang tama yung ginagawa nila, dapat lumabas sila noon. Di ba? At nung mga panahon na yon, maalala natin, not a whisper or a rumor about the ICC o sa akin na binibigay pera, wala eh. Then suddenly, out of the blue, on the day na nagkakaroon ng confirmation of charges hearing sa The Hague, doon lalabas itong mga ito. Tapos may $2 million na ibabribe para sa. So it's so absurd, ano? Pero very malicious and very suspicious yung timing. Kasi talagang nais nilang dungisan yung ICC investigations. At ito nga, tiniming din yon sa the day before the EDSA People Power Rally. So they were hoping na mag-trigger ito ng some form of outrage para mapatalsik si President Marcos. Then finally, ang tingin ko rito, isang objective din nila is to divert the attention from the ongoing impeachment ni Sara Duterte. But obviously, they failed. So ito na ngayon, hindi ko papalagpasin yan. At talagang, I will say this true, no? Kasi I will not let them, kumbaga, tarnish yung efforts dito sa ICC. And ICC mismo nagbigay na ng statement na in effect, sinasabi nilang violation ng Article 70 ng Rome Statute yung ginawa nila, which is obstruction of justice. Well, it's been insinuated po by a lot of supporters ng Duterte side that you are behind the entire ICC arrest for former President Rodrigo Duterte. We also had former Congressman Mike Defensor on the show saying na at the very least daw, mali ang ginawa daw ng gobyerno na pinondohan ang mga ICC investigators, yung food, yung hotel, transportation. At the very least, ang sinasabi niya, yun daw ang mali. Dapat, kung gusto natin ng ganon, dapat dito na lang itry si former President. Ano po ang tugon niyo dyan? Okay, una-una hindi totoo yan. Yung mga ICC investigators niyan, very professional yan sila. Just like any corporate entity or government entity, pag nagpadala ka ng mission sa ibang bansa, kompleto yan, popontuhan ka, hindi ka hahayaan lang na kayo, mag-grab kayo o kumaga maglilimos kayo, hindi ganon. Well-funded ang ICC. This, yung funding nila comes from the countries na membro ng Rome Statute. So, hindi totoo yan. Pero yun na nga, objective na yan is para nga lang dungisan. And believe me, gagamitin ni Kaufman yan at some point during the trial para lang nga
hopefully mag-ano sila, they're hoping na mag-declare na mistrial, di ba? Yeah. So, ano ito? These are the desperate measures ng Duterte camp para mapigilan yung ICC trials. So all of these messaging galing po sa certain personalities sa Duterte camp para dungisan ang at ilihis yung mga issue na lumalabas against them? Yes. Ito, no, base sa aming sariling investigasyon, well-funded ito at well-organized itong effort na to. Nakikita yung kung sino yung nagbayad at sino nga yung nagpondo at nag-organisa, nag-book nung Club Filipino, lahat-lahat yon. Hindi ito magagawa lang ng mga ex-soldiers na parang suddenly naisip nila, labas tayo dito. Hindi ganon. So this is part of a destabilization effort. Oo. So you think talaga there's somebody behind it. Ang sinasabi kasi ni former Secretary Ronald Llamas, nakikita daw niya yung kamay dito ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Do you believe that or do you somehow agree in that statement? We're not there yet. By association, si Mike Defensor used to be the operative ni GMA. Pero hindi yon eh. Ang punto dito, kung si GMA man, sila Duterte, magkakasama sila sa Duterte camp. No? So layunin nila, dungisan yung ICC investigation at trial, mapatalsik si President Marcos, failing that, ma-divert yung attention dun sa ongoing impeachment against Sara. So before we move forward to dun sa 18 Marines, ang desisyon ng ICC Pretrial Chamber would be somehow between April 28 to 3 kung magtuloy ito sa trial or not. So anong basa mo dun? Do you believe na ito ay makukonfirm yung mga charges matutuloy sa trial? I'm 100% sure na tutuloy ito sa trial kasi makita nyo naman, kompleto yung mga elements ng crimes against humanity. Diniscuss nila yung present doon. And in contrast, si Kaufman, talagang diversions, medyo political yung kanya mga statements. Tapos ito nga, may ganitong mga measures pa. So, I believe it's a foregone conclusion. Mag-decide sila na tutuloy ito sa trial. The trial can commence siguro, baka isi-set yan 6 months to a year after that decision. Oo. Okay, so going back to the 18 Marines, meron po kayong sinabi sa ilang inyo pong pahayag na meron ilan doon na inalok, no, na hindi pumayag. Can you tell us more about it? Base dun sa investigasyon na ongoing ngayon, merong 5 na dating kasamahan nitong 18 na ganun din, naalokan sila ng pera para magsabi ng mga ididikta ng mga political handlers. That's the deal. So, hindi nila kinuha yon. At meron silang mga messages to that effect. Tapos, yun na ngayon, ang nagko-confirm kung ano talaga, kung anong big picture dito. Hindi ito kusa. Di ba? And I'll just go to that, their primary allegations. On my end, at least. Dalawa na nag-escort sila, naghatid sa hotel, kung ano-ano specific. Tapos, at may perang panuhol na binigay $2 million. So, dito sa punto na nag-escort sila, nagsundo sila sa airport, lahat-lahat. Kahit i-concede ko yan, na may isa, dalawa dyan sa 80 na yan, nagbantay talaga. Doon sa ICC? Doon sa ICC, nung nandito sila. Anong krimen doon? What's wrong with that? Di ba? In fact, sabi ko nga, dapat, they should be honored na ito, parte sila nung paghahatid eventually ng hustisya doon sa mga naging biktima. So, walang problema doon. Kaso, kailangan nilang samahan ng sensational part na may pera, may $2 million. Which is absurd. Again, $2 million pupunta rito, susuhulan mo. Doon sa mga nagbabiyahe, paano ba maglabas ng $2 million cash? Oh, you have a point there. Di ba? Alam natin na hindi pwede gawin yan. Ngayon, sabi naman nila para daw sa gastusin. O ngayon, kung para sa gastusin, bakit ka mag-convert to dollars? It doesn't make sense. No? So, again, yung ICC investigators, very professional yan sila. Everything is done by the book. Kasi nga, masisilip sila, no? They cannot
do shortcuts or kung ano mang bawal sa regulations sila. Pero have you met any of those Marines that are accusing you? Kasi, Do you even know them? You don't, di ba, yun ang point nila that paano nagkaroon ng link or paano naisipan na ikaw ang itag? Kasi nga, kailangan nila na dungisan yung ICC. Kaya nga yung timing. Di ba? Kung talagang totoo yan, sinasabi nila, last year pa daw nila nakuha yan eh. Bakit hindi sila lumabas nung last year? Ilang buwan pinag-uusapan yan. Bakit during that time na nag-ongoing yung confirmation of charges hearing? Kaya highly suspicious and very malicious yung timing at ginawa nila. When I talked to former Congressman Mike Defensor, he said that aside from these 18 Marines, meron pang iba, no? So parang a total of 100 plus pa ang maaring mag-testify, no? At kumbaga magpakatotohanan nitong mga sinasabi nilang allegations, no? Pero according po dun sa inyong ilang interview, sabi nyo merong ilan pang babaligtad Yes. doon sa 18 na lumabas. Yan. So, in fact, meron na ngayong mga umamin na hindi nila alam yung mga nakasulat doon sa joint affidavit. So, problema nila yan. That alone is... And this joint affidavit, para malinaw lang po tayo, is from NBI, nung nagpunta sila ng NBI. Tama po? Yes. No, the joint affidavit was the one that they Released. signed and they released sa public. Ngayon, nung individually tinatanong na sila, marami ng hindi sinasabi nila, hindi nila alam yung mga specific contents nung ano na yon, joint affidavit. Ngayon, may mga feelers na from the 18 na kumbaga yung hindi sila Babaligtad. na hindi nila hindi sinabi sa kanila yung buong picture ng mga handlers nila. Kaya problema nila yan. Within the next few weeks, Malalaman, lalabas. meron lalabas dyan. Ayun, Well, sige. aside from this Okay. issue, today kasi yung first impeachment hearing doon sa Congress against Vice President Sara Duterte, you will testify according po sa inyong statement. I was already invited by some members of the Justice Committee ng House na mag-a-appear daw ako as a witness dito sa hearing ngayon sa House. So, doon mismo sa doon sa article on ill-gotten wealth, the declaration sa SALN, tsaka yung involvement nila, Sara, ng Duterte family sa illegal drugs. Alright. The other day, Senator, we had Congressman Toby Chanco on the show. He was saying na madaming congressmen ang medyo skewed or medyo hindi, parang hindi daw sila partial, hindi sila fair. It's because natatakot sila na pag nanalo si VP Sara as president, hindi sila makakaligtas sa mga kaso nila with regards to yung flood control project. Naniniwala po ba kayo na may mga ilan congressmen na ganun ang pag-iisip nila ngayon? I wouldn't know anything about that. But ganito yan. No? Nakita nyo yung ginagawa nila ng Duterte camp. They're trying to intimidate the congressmen by saying, magiging presidente na ako sa 2028. Kaya kailangan magdalawang isip kayo. Pero, ito yan this is a constitutional duty on the part of the congressman. Kung ano man yung personal circumstances mo, irrelevant yan doon sa guilt or innocence ni Sara Duterte. We're looking for accountability here. Kailangan nilang gawin yung kanilang tungkulin. So, ito na nga yung proseso. So, kanina sabi niyo po, Senator, ang magiging papel mo doon sa pag-testify, kailan po kayo mag-testify? Sa April. April ay yung tungkol sa ill-gotten wealth, yung mga SALN. Do you have copies of this? Why you? Bakit po kayo yung magiging parang resource person on this? So, nung 2016, may mga nakalap nga tayo ng mga dokumento na nakalagay doon na si Sara Duterte ay may mahigit 2 billion pesos na pera sa kanyang accounts individually, joint with Duterte, Digong, and her husband, Mans Carpio. So mahigit 2 bilyong piso. Yon hindi nila dineclare sa salin niya. Tapos, ang pinakamabigat dito ay yung doon sa same set of documents na yon, nakita namin na from 2011 to 2013, may natatanggap na dividendo
ang bawat miyembro ng Duterte family, si Digong, Mans, Pulong, Sara, Pulong, Baste, Hanilet, and Kitty as joint. Nakakatanggap sila ng dividendo. Cheque ito, manager's check from a drug lord. So, ito ngayon ang magsashatter ng Duterte myth. Kasi una-una, pinaproject nila na simpleng pamilya lang sila. Di ba? Pero ito, bilyonaryo pala sila that early. Tapos ito ngayon, na anti-drug crusader daw sila, pero lumalabas, tumatanggap sila ng payola sa isang drug lord na ultimately, ito na nga, di ba naging advisor pa, ito sila Michael Yang, tapos itong partner niya, sila Charlie Tan, Sami Uy, sila yung nag-control ng drug trade during the time of Duterte, kaya untouchable sila. Ang pinapatay ni Duterte, yung mga karibal nila, karibal ng partner nila na drug lord. Okay, so ang sinasabi of course kasi ng mga Duterte camp, bakit kailangan isama yung SALN nila ni Sara, VP Sara, noong siya ay mayor pa? How will this help the case? Ito kasi, yung SALN, makikita mo yung progression ng wealth mo. At ito yung mag-i-establish ng pattern of behavior. Kung hindi mo na-declare yan nun, di ba, ngayon hindi mo rin dinideclare. So kumbaga, carried over yan eh. Continuing crime, Yes. yun ang declaration ng SALN. Yung ill-gotten wealth, ganun din. Yung ill-gotten wealth, pagka na-establish na yon, the burden of proof shifts to the accused kasi papakita mo na ngayon bakit meron kang ganyan. So itong ipepresent ako, these are not claims, not just claims. Ito, pinatotohanan na ito ng ombudsman dati. Kaso ang ginawa ni Duterte, tinanggal yung ombudsman na yun, overall deputy ombudsman. So ultimately, yung Anti-Money Laundering Council ang magpapatotoo nung lahat ng allegations ko. So may dala-dala po kayong hard proof kasi yan ang naging question nila nung nagkaroon ng hearing sa Congress. Quadcom. Oo, sa kung meron hard proof or hearsay lang daw galing sa inyo. So, ito yon, present ko yon. Pinatotohanan na yon ng ombudsman na totoo yan. Pero ultimately, yung Anti-Money Laundering Council, sila'y magpapatotoo. So, yung sa akin, I will just provide the context. Then, ultimately, the pertinent agency in government, sila ang magbavalidate nun. So, ito yun. Kung mali yung sinasabi ko, buong bansa yung magsasaksi ng na pagkasunog ko. Okay, this just in, Senator, nag-release po ng statement ang kampo ni Vice President Sara Duterte saying, as the House Committee on Justice is set to begin proceedings on impeachment complaints against her, Duterte said the hearing is allegedly being used to create a mini trial and maintained that there is no rule requiring her to personally appear before the committee. She added that she has already submitted her answer and ad cautelam and argued that the complaints should be dismissed due to lack of evidence. Mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalala, diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Yan po ang sinabi ni VP Sara. Ngayon lamang, your reaction to that? So, yan ang magiging na posisyon ng isang taong hindi kayang i-counter yung ebidensya. Ngayon, yung about the mini trial ang sinasabi. Yan mismo yung in-spell out ng Supreme Court doon sa decision nila na kailangan mag-imbestiga kayo doon sa Committee on Justice. Doon pa lang, parang preliminary investigation bago nyo isampa sa korte sa impeachment court sa Senado. So, yun. Ngayon, yung kanyang appearance naman, binibigyan siya ng opportunity to defend herself. Ngayon, kung i-waive mo yan, problema mo yan. Di ba? This hearing will go on, will continue, even without her participation. Option niya yan. So, a lot of luminaries have said, echoed what you said, na baka iniiwas niya isagutin directly kasi wala siyang sagot. But they're also saying baka she's setting up or yung team niya is setting up para ma-petition or mag-file sa Supreme Court. Yeah, kasi nangangamoy Supreme Court daw nangangamoy Supreme Court because ang process daw ang dinidiscuss nila ngayon, hindi yung facts daw. Ano po ang tugon nyo dan? Ganito, kailangan nila sundin yung
decision ng Supreme Court last year. Ito yung proseso na dinidiscuss. So ngayon, I think ngayon yung administrative matters, Yes. kung ano mangyayari. Then, sa April, ito na, presentation of facts. So doon sila makikita kung may probable cause, kung itatransmit nila sa Senado. Trial. Ganon yung in-spell out nung Supreme Court, kaya nga na-postpone last year di ba? O, last year diretso na, pwede na dapat pumunta sila na Supreme Court. Ganon na lang They're relying on that Supreme Court intervention to stop the truth from coming out. So, but I don't think mangyari pa yun this time. Basically, yung ebidensya po na ipepresenta dito ay most probably the same lang din dun sa impeachment complaint filed against her last year. Although, ang difference may Ramil Madriaga. Yes. What do you want to say about Ramil Madriaga? Okay. Si Ramil Madriaga, when nung unang lumabas ito late last year, I was a bit skeptical. So, kailangan i-vet namin mismo yan. So, we were gathering additional background information about him, the necessary background check. So, nung medyo, kumaga, worth looking into, I visited him. I arranged that visit with his lawyer para makita ko, ma-vet ko. So, dun sa mga sinasabi niya, may nagche-check out. Pero merong gaps na masosolve na sinasabi niya ay makikita dun sa ibang mga information pa sa kanya. But apparently, lumalabas yung information na yon na talagang he was involved with the VP Security Group. Dati siya nagtuturo sa PSG. Nung panahon ni Duterte, talagang kumaga yung placement. He was really in a position to do what he claims to have done for Sara Duterte. Tapos yung mga ibang mga names na minimension niya, the places, nagche-check out. So ngayon, kailangan natin makita sa ng taong bayan through his appearance sa house para ma-cross-examine siya, makita, ma-test yung authenticity ng claims niya. So, Sen, tuloy na nga today, actually ongoing na yung unang araw nga ng pagdinig dito sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Pero a lot of people are asking, bad timing ba? Kasi, syempre, di ba we are experiencing crisis ngayon, na oil crisis natin ngayon. So, ang dami naghihirap, di ba? Ang ating mga PUV driver, lahat na apektado nito. So, do you think na parang sinasabi nila, nag-aaksaya ba tayo ng panahon dito sa impeachment na to kaysa tugunan natin yung pangangailangan ng buong bayan? Alam niyo po, the government should be able to multitask. Lahat yan kailangan matugunan. Hindi pwedeng pag may isang emergency, you drop everything, di tututo ka lang. May iba't ibang ahensya na may kanya-kanyang tungkulin. Itong House, sila tungkulin nila yan. Constitutional duty nila yan. Nagawa rin naman nila yung kanilang tasking na ipasa yung pagtanggal ng excise tax. Emergency powers. Oo, so ginawa nila, in fact, inuna nila yon dito. So, ano lang yan, all of these things can go hand in hand kasi importante yung accountability. Di ba, pagka hindi natin to gawin ngayon, kailan pa natin gagawin? Di ba, worse, kung magkakaroon ka ng magnanakaw na presidente, di ba, yun yung papakita natin dito sa impeachment na to. Pero based sa lahat na nakita mong evidence sa mga testimony, are you confident na pupunta to sa Senado? That is more of a political question. Kasi depende naman yan, kahit sobra-sobrang ebidensya, pero kung yung political situation is not conducive for that, hindi pa rin matutuloy. But I believe we have both. We have the evidence and the right political conditions para madala to sa Senado. Despite of yung statement, I think, was that NU? NUP. NUP, na medyong alanganin sila sumuporta. Ngayon kasi nagpa-posturing But eventually, nagle-leverage yung iba. But eventually, doon darating yan. Pero do you think nga po dahil last year na unsyame, no? Yeah. Yung impeachment case ni VP Sara, do you think this is the year na talagang yung accountability na sinasabi po ninyo? Well, we're very hopeful about this one, but we're going to take it one step at a time. Mapresenta muna yung mga ebidensya, then matransmit sa Senado, then kumaga,
hindi tayo pupunta kaagad sa ending. Yung iba kasi sinasabi, hindi naman, kulang naman boto. Hindi mo malalaman yan kasi ang botohan doon pa eh. Yes. We are confident that the evidence will convince the public na hindi siya karapat-dapat maging vice president. And that, pagka yung publiko makonvince na, yung mga politiko susunod na yan. Do you want to say something directly kay VP Sara? Well, whether you participate dito sa mga hearings na to or not, tutuloy-tuloy ito kasi kailangan mapanagot yung mga ginawa mong krimen noong mga nakaraan. Alright, on that note, maraming salamat po muli sa inyong pagbisita sa amin. Thank you so much, former Senator Antonio Trillanes IV. Maraming salamat po sa inyo.